Sumugod sa isang bahagi ng EDSA northbound lane ang ilang mga residente ng North Triangle sa Quezon City kanina. Kinukundina nila ang mga isinasagawang demolisyon ng gobyerno sa kanilang mga tirahan. Tinangka ng grupo na humarang sa EDSA pero tinapatan sila ng puwersa ng mga pulis at ng MMDA. At live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, hindi nga natuloy yung tangkang pagharang ng mga rallyista dito sa northbound lane ng EDSA para sana iprotesta ang halos sunod-sunod daw na demolisyon sa kanila. Sama-samang nagmarcha mula BIR Road ang mga residenteng na-demolish ang mga bahay nito lamang Lunes. Pakay sana nilang harangan ang northbound lane ng EDSA para umapela at may parating ang kanilang sentimiento sa Administrasyong Aquino. Hinaing nila, pinagkaita na sila ng matitirhan, dinukot pa raw ang kanilang mga lider. Binibigyan man daw sila ng malilipatan, wala naman daw pangkabuhayan. Ito po ay simboliko na pamamaraan ng aming alam para ipabatid at magpapansin na kay Noynoy Aquino sa aming mga hinaing, sa usapin ng aming paninirahan, sa aming paglaban, sa usapin ng demolisyon, pahintuin ng demolisyon sa aming komunidad. Ipinapabatid namin sa lahat, lalong-lalo na sa mga politiko at sa gobyerno. Pinapabatid namin ay kami ay hindi hihinto sa paglaban. Bibigyan namin kayo ng militanteng pagbabarikada. Pinili raw nilang kalampagin ang EDSA dahil dito umano-unang sumikat ang paglaban ng mga maralita sa demolisyon nang magkabatuhan dito ang mga residente ng North Triangle at mga otoridad noong September 23, 2010. Sa pagkakataong ito, di pa man nakakatungtong ng kalsada ng EDSA, naharangan na sila ng napakaraming pulis na may kasama pang MMDA at demolition team. Kaya nagkatulakan at nagkagirian ang mga rallyista at pulis. Mas marami ang tao maapektuhan. Itong traffic na ito, this kind of traffic, pwedeng umabot to hanggang Baclaran. At malaking kasarihan din para sa aming parte ng kapulisan kung di namin mapapangalagaan yung maayos na daloy ng trapiko. At kahit napakarami ang dineploy na pulis at MMDA, pagdedepensa ng mga otoridad, hindi raw ito maituturing na overkill. I-consider mo naman yung stress ng EDSA. Pwede naman sila mag-step sa bawat bahagi ng EDSA sa haba niyan. So, kailangan damihan din natin yung personnel natin para may makontain naman nila yung not to disrupt yung flow ng traffic. Dahil din sa dami ng pulis, bahagyang naapektuhan ang daloy ng trapiko habang hinaharangan nila ang mga rallyista. Jessica, kusa na rin nag-disperse ang mga rallyista matapos nilang maiparating ang kanilang mga hinaing. Ayon naman sa pulisya, meron silang tinatawag na left behind force para rumisponde sakaling magbalik ang mga demonstrador. Jessica? Okay, so Mariz, hindi pa ito tapos. Ibig sabihin, any day pwedeng bumalik itong mga nagpoprotestang residente ng North Triangle. Tama, Jessica. Ang sabi nga nila kanina, bagamat na iparating nila yung kanilang hinaing, ay magpapatuloy pa rin daw yung mga isasagawa nilang mga pagpoprotesta o pagdedemonstra para talagang maiparating at kalampagin ang Administrasyong Aquino. Okay, Jessica? Parang naaalala ko nga kasi, this is not the first time na may ginawa silang ganito. Alam ko, there was some time in the past na humiga pa sila sa EDSA, di ba? Tama, Jessica. Yung sinasabing nangyari noon na talagang gusto nilang gayahin, yung noong September 23, 2010, kung saan naparalisa nila ng 7 hours yung trapiko dito sa EDSA dahil nga more or less 12,000 families noon yung apektado nung magkaroon din ng pagdedemolish o marahas daw na demolisyon sa North Triangle. Kaya naman ang ginawa nila ay nag-demonstrate sila, hinarangan nila yung northbound area rin ng EDSA nung panahon na yon at nag-succeed sila noon dahil nga gaya ng nasabi natin, 7 hours na lang na-paralyze yung traffic dito at bukod doon talagang nagkabatuhan yung mga rallyista at mga pulis. Jessica? Okay, maraming salamat, Mariz Umali.